Um, let's go back to the very word of God that says in Matthew 4, verse 17 says, from that time on, Jesus began to preach, and Jesus said, repent, for the kingdom of heaven has come near. In the past discussion that we have, isa sa mga natutunan natin na ang paghahari ng Diyos ay tantamount or equal to having or getting to the will of God happening into your life. Na yung ang kaharian ng Diyos ay katumbas na pagsunod mo sa kalooban niya. So in other words, just a little review. Ang paghahari ng Diyos nagaganap sa buhay ng isang tao kung pinili niya na ang kalooban ng Diyos ay maghari sa Kanya. It is always the question of a lot of people accepting Jesus Christ as their Savior, but the question is Jesus is Lord? Pag sinabing siya ang Panginoon, siya dapat ang masunod. Hindi ikaw. Sa prayer meetings natin, malalaman mo kung sino ang Lord. Kapag humiling ka sa panalangin, ano bang hinihiling mo? Ang sumunod ang Diyos sa kagustuhan mo, sa panalangin mo. Lord, I want this. Lord, bless me here. Bless me there. Or, Lord, let your will be done in my life. That's another aspect po yun sa ating buhay. Sa ating pananalangin, dapat malaman natin sino talaga ang Panginoon. Sino ang issue dito? Siya ang dapat masunod. O ako, Lord, ang masunod. Kaya ako nananalangin, sundin mo ito. This is my shopping list. Lord, I need a car. I need a green one. I need an automatic car. And also, I need all this stuff. And then when suddenly God is not answering your prayer, Lord, I don't want you anymore. You're good for nothing. You're not serving my needs. Hindi po ganun. Sa panalangin po, siya ang nasusunod. Why we are coming to prayer? Because we want God to change our heart and to be in accordance with the will of the Father. Yun po ang prayer natin mga Kristiyano. Graduate na po tayo dun sa buhay pananalangin natin na ang kailangan magbabena ako para ibigay ng Diyos ang gusto ko. Hindi po ganun yun. Ang pananalangin po ay lumalapit ka sa Diyos upang baguhin ng Diyos ang puso mo at tumama ang puso mo sa kalooban niya at doon magsisimula kang hilingin ang kalooban niya. That's why the prayer, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done here on earth as it is in heaven. Yun na po ang panalangin ng isang totoong Kristiyano na. So, isa pong bahagi na dapat natin maunawaan na sa puso natin ngayon, nawa ang kaharian ng Diyos ang pangunahing aspeto ng buhay mo. I mean, the only reason why I'm living right now, because I'm living for the will of God. Nakami po ba ako doon? Does it make sense to you? Na sana po magkaroon po tayo ng bagong pananaw sa buhay Kristiyano natin. Magkaroon tayo ng bagong pananaw sa ating pananampalataya. The reason why I'm a Christian, because I am here as a servant of the living God. Na nabubuhay ako upang maglingkod sa Diyos. Hindi ako nabubuhay para paglingkuran sa sarili kong pang-interest. As what the Lord said in Matthew 6:33, as you seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. Idadagdag ng Panginoon lahat ng pangailangan mo. Kapatid, nangangailangan ka pa ba ngayon? Hindi ba dinadagdag ng Diyos ang lahat ng pangailangan mo kahit hindi ka na humihingi? Sapagkat inuna mo ang kalooban ng Diyos na maghari sa iyo. That's a wonderful promise of the Lord. Kapag inuna mo ang kalooban ko, hindi ka nahihingi sapagkat ibibigay ko. Bago mo pa sabihin na ibigay ko na. That was the promise of the Lord. Yun ang sinasabi ko po na pagdating po tayo sa prayer meeting, pangunahing aspeto ng ating ministeryo po ang pananalangin. Hindi kaya lagi pong sinasabi sa inyo, really, I'm crying out for this year na ang buhay pananalangin ng bawat isa sa inyo ay pag-alabin ninyo, ang hayaan mo umapoy ito sa puso ninyo sapagkat naroon po ang pagbaba ng kaluwalhatian ng Diyos sa ating pananalangin. As a Christian, it is our top priority. I will continue to preach as a pastor na wala pong tatalo sa pananalangin. And I keep on praying that all of you will become prayerful in this year onwards. Na walang tatalo sa simbahan ito pagdating sa pananalangin sapagkat alam natin na ang isang sikat sa buhay natin ay ang Diyos. Malalaman mo lamang sikat ang Diyos sa buhay mo kung malalim ang buhay pananalangin mo. You can never say that God is great in your life if you don't pray at all. Doon nyo lamang po may papakita na magaling ang Diyos sa simbahan ito kung ang simbahan ito ay nananalangin. Yung kapag sa puso po ninyo, you are the most excited person to pray
pray, it means it shows that God is great in your life. Kasi alam po ba, ang Panginoon kapag lumalapit ka, nakikinig po siya. Ito po ang paghahari ng Diyos. Ang dami pong bahagi sa repentance na po, na dapat magsisi ang mga Kristiyano. Una-una, yung kapabayaan mo sa buhay pananalangin. I think that's number one that you have to repent of. Because you are missing the grace of God. Marami po tayong bagay na makikita pa at makikita pa rito. As we continue to see what is the essence of God's faith. And all these things, kung mapapansin po natin, ang repentance po kasi hindi po nawawala yan pag pinag-usapan po natin revival. This country, even our own, very own country, our Philippines, mula ko na born again yata ako, mula na naging Kristiyano ko, lalo ko na naririnig na, Lord, revive this land. Lalo ko naririnig yan. Tapos every prayer congress, every prayer conference na aatinan ko, laging sinisigaw ng mga preachers, ng mga teachers, ng mga pastors, Lord, revive our country, revive the Philippines. Laging sinasabi. Then I will always hear people will say, Lord, revive this church. Ang sakit kaya marinig yun. You're crying to God, that God please revive the church. The church needs to be revived. Parang nakakayayatang tawagin tayo sa iglesia na tayo nangailangan ng revival. Ang nangailangan ng revival ay yung mga taong wala sa Diyos. Pero when you say, Lord, revive this church, what happened, Lord, to the church? Bakit kinakailangan i-revive yung church? Bakit nawawala ba yung mga Kristiyano? Na sila dapat matanglaw at ilaw at asin ng sanlibutan, which we have to pray for them to be revived. Malaking bagay ito na dapat pag-isipan po lagi natin. Pero kung titignan po natin, when we speak about revival, it is not a week or word of meetings na dapat magsama-sama tayo. Revival is not also just in a one-day time. Ang revival po is not also controlled by man. Hindi po tayo nare-revive dahil magaling yung pastor. Hindi po tayo nare-revive dahil magaling yung preacher. Hindi po tayo nare-revive dahil magaling ang music team. Hindi po doon nagaganap ang revival. Saan nagaganap ang revival? Hindi, ang revival po ay isang pangyayaring nagaganap sa puso ng tao. Wala po yan sa preacher, wala po sa galing ng musika, wala po sa tunog, wala po sa mga bagay na nakikita physically. Ang revival po ay nangyayari sa loob ng puso ng isang tao. Another thing po na dapat natin makita, revival is always brought on by repentance. Walang revival na magaganap kung walang repentance na nagaganap sa puso ng tao. Ang tanong, kailan nagaganap ang pagsisisi sa puso ng isang tao? Revival is renewed zeal to obey God. Nagaganap po ang pagsisisi kapag handa ka ng sumunod sa kalooban ng Diyos. Alin ang nauna ngayon? Di po ba, yung time na na-realize mo na it's time for you to obey God, doon ka nagsisi. Tama ako, hindi? Tama mali. The moment you choose to obey God, repentance comes in. Simultaneous po yun. Kailan naman mo nauunawaan na dapat ka na sumunod sa kalooban ng Diyos kapag nakita mo ang biyaya ng Diyos. Na sa kabila ng kasalanan paulit-ulit na ginagawa mo. Tapos naunawaan mo na hanggang ngayon ang Diyos nagmamahal pa rin sa'yo. That's the grace of God. It's the time you decide to obey Him now. And the repentance comes along. Paano po ba doon? So yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, nandun po yun sa pagkilos ng Banal na Espiritu na ipaunawa sa iyo kung gaano kalaki ang pag-ibig, pagtsatsaga, paghihintay, at pagpapatawad sa iyo ng Diyos. Ay paulit-ulit at paulit-ulit ka nang gumagawa ng kasalanan. Ang isang pinakamaganda dito, sabi ko nga, there was a song that says, stubborn love. Yung ang kulit ng pag-ibig ng Diyos sa'yo. Nakakita ka ba ng makulit na bata? Kahit anong saway mo sa bata, tama na! Hindi talaga, ang kulit talaga ng bata, paulit-ulit siya.
Ang pag-ibig ng Diyos, kasing kulit din ng bata. Magtataka ka, Lord, bakit hanggang ngayon mahal mo pa rin ako sa kabila ng kasalanan paulit-ulit na kahit minsan nga yung mga paghingi ko ng tawad sa'yo, wala nang ang dating eh. Yung bang, sorry na lang Lord, naulit na naman eh. Pero here you are, God. You still have an open arms para sa akin. Yung mga isang bagay hindi ko maunawaan din sa Diyos ha. Not even a single bit of His heart never changed in loving me. Ang pintig ng pagmamahal ng Diyos sa akin, hindi nagbago kahit anuman ang gawin ko. The heartbeat of God in loving me remain constant all the time. Nung maunawaan ko yun, grabe, kaya mong gawin sa akin yan. That was the only time I decided to obey Him. And then I repented simultaneously. Kapatid, magsisisi ka lang pag naunawaan mo kung gaano kalaki ang pag-ibig na to. At kung gaano kasing sarap ang mayakap ng isang Diyos na banal. Isang banal na Diyos na minamahal ka at handang mamatay para sa'yo. Kapag may alam ka ng isang kaibigan na handang mamatay para lang sa'yo, I think you will be loyal to that person. Kasi, lalamunin ka ng utang na loob. Utang na loob, tumigil ka na.